45 minutes lang from Abuyog, Sorsogon, narating namin ang farm na ito. Ito ay ang Farm FF. Dito lang makikita sa Bulusan. Farm FF kasi nga yung apelyido ng may-ari nito is lahat F. Madali lang to hanapin kasi nga along the road lang siya. And then makikita mo yung signage na napakalaki na F. Ayan. Yan yung makikita mo sa labas ng Farm FF. Yan. Tara, pasok na tayo. Ayan, pagpasok mo, makikita mo kaagad na napaka-nature ng dating ng lugar. Ayan, oh, kita nyo naman ang daming mga puno. Tapos, meron din sila ng volleyball. Kung gusto mo maglaro ng volleyball, ayan, meron sila ng net. And then, meron din sila ng pahingahan. Ayan. Kaya kami, nung dumating kami, naupo muna kami bago kami tumuloy sa loob. Ang lalaki ng kanilang mga punong kahoy, kaya super presko talaga yung lugar. Nakamotor nga lang kami nang pumunta kami dyan. Kaya napagod talaga kami. Dagdag pa dyan ang init kasi nga 1 PM kami na nagbiyahe. O, tara na, pasukin na natin yung Farm FF. Pagbungad mo, yung overflowing na water kaagad yung makikita mo. Ayan. Pwede din yan siguro kasi nga flowing siya. Tapos ang ganda din ng kanilang entrance. Ayan. Pero bago kami pumasok, ayan, nagpicture muna kami dyan. Hindi ko na dito isinama. Tapos ayan yung kanilang pool. Napakaganda. Ayan. Kagandahan kasi nga, meron silang pool na para sa adult and then para sa mga kids. Kaso, kailangan siguro dyan ng parental guidance kasi nga magkatabi lang yung paliguan ng kids at saka adult. So, kailangan talagang bantayan. Kaya nga meron sila ng paskil o. Tapos, pwede rin dito ng overnight. 5,000 yung kanilang yung pag-i-stayhan mo. Yun yung nakita nyo kanina na bahay, 5,000. Then, an entrance is 100 pag mamamasyal ka lang, 150 pag maliligo ka ata. Hindi ko kasi natanong kanina. And then yung kanilang mga cottage is may 700 and then may 450. Yung 700 dyan, yung 700. Yan. Yung hall kanina, ang ganda din. Tapos yan yung umbrella. 450 yun. Tapos ang presko. Presko talaga kasi marami silang punong kahoy. And then kailangan na mo din mag-register pag pupunta ka dyan. Tulad namin, nag-register muna kami bago kami maglibot-libot. Tapos pag nag-register ka, lalagyan ka niya. Siguro sign niya na bayad ka na. Tapos, kagandahan din sa kanila kasi meron sila ng mga recreational activities. Recreational game, katulad niyan, yung bilyar. Siguro, pag marunong ka mag-bilyar at saka parang di ka muna maliligo or sawa ka na maligo, pwede ka maglaro niyan. Meron din sila ng canteen para pag halimbawa nagutom ka or gusto mo magbaon ng pagkain dun sa pasyalan, pwede kang bumili.
Aside sa billiard, meron din silang sungka at saka meron din ng chess. Siguro para yan sa ano, para pag naghihintay ka, pwede kang maglaro dyan. Hindi napigilan ng anak ko na bumili din kasi nga aakyat kami doon sa Skyview. Kasi bukod sa swimming, meron din silang Skyview. Ayan, papunta doon sa taas, aakyat ka. Ah, bale, kung aakyat ka is meron siya ng 255 steps. Ayan. So, hindi ka lang naligo, nag-walking ka pa at hiking. So, 255 yan, punta doon, siguro, balikan, 500 plus steps. Habang papaakyat kami, di ko mapigilan na ikutin ng aking mga mata yung paligid kasi nga, nagandahan talaga ako. Kasi alam niyo naman, mahilig ako sa nature. Ayun, ang ganda din ng kanilang mga design, oh. Yung mga ano, mga antique na Rida. Tsaka meron din ng ano, plancha. Yung mga datihang plancha, ang dami, hinilera lang nila. Meron din sila ng duyan. Yan. Ang sarap magduyan dyan. Lalo na kapag mainit ang panahon. Tapos, di ka maliligaw kasi nga marami silang signage. Papunta na kami dun sa taas. Kasi nga, titingnan namin yung sky view. Kagandahan dito kasi nga, ano, hindi siya delikado na ano, na lugar. Yung mga aapakan kasi nilagyan nila ng mga ano. Yan o, nilagyan ng mga bato-bato para hindi siya slippery. Di pa nga kami nakakalayo. Parang parang napagod na kami. Kaya nga dyan parang yung lakad ko, parang hindi ko na mai-abante yung paa ko. Kasi nga pataas siya. Tapos, meron pa sila ng ano, ng hawakan. Nilagyan nila ng patong para yung yung mga aakyat may hahawakan. Tapos, aside sa patong, meron din ng ano, pahingahan. Na pag halimbawa pagod ka na, makakaupo ka. O, ayan yung sabi ko kanina na hawakan. Tapos, sobrang lilim kasi nga halos napapaligiran siya ng mga puno, mga halaman. Siguro, kung walang hawakan, mahihirapan talaga siguro kaming umakyat.
At pagdating namin diyan, naupo muna kami ng saglit kasi nga napagod din ang konti. Pero maya-maya lang tumuloy na din kami sa pag-akyat kasi nga excited kami na makita kung ano yung nasa taas. And then bukod sa mga hawakan, meron din sila na mga ayan, yung mga quotes. Tulad nun, yung nakasulat dun is the higher you climb, the better is the view. Totoo naman kasi habang papataas kami, lalong gumaganda yung aming nakikita. Kahit mga puno lang yan, eh. Ang iba nga, hindi ko alam yung mga pangalan ng puno niya. Tapos, nagandahan ako kasi nga, mahilig talaga ako sa nature. Mas gusto ko pang umakyat sa mga ganyan kaysa sa mag-walking sa mga sa mga city. Nakaka-presko kasi ng ng isip at saka maganda na yung maririnig mo yung mga huni ng ibon, saka yung sound ng nature. Mga siguro ang nilakad namin 10 to 15 minutes bago kami nakarating doon sa top. Yan sa wakas, narating na namin yung pinaka top ng bundok. Ito yung bubungad sa'yo pag nandun ka na sa pinakataas. Ganun pa din, mga tinanim. Yan. Pero, iba yung hangin niya, napaka-presko. Tapos kahit pagod ka, parang happy ka, ganun. Yan. Welcome to the view deck. Yan. Dito pala nilagyan nila ng yung yung pwede kang makalapit-lapit doon sa pinaka-view ng Dangkalan Beach. Dangkalan Beach yan, nasa baba.
Pero siyempre, konting ingat kasi nga baka mamaya mahulog ka or mahulog yung CP mo. Ayan. Kaya nga nung pumunta ako dyan, parang natakot talaga ako. Kasi nga pag nasa taas ka pala at tsaka tumingin ka sa baba, parang nakakatakot. Kaya bumaba agad ako. Tapos ayan, pagkatapos namin doon, bumaba na kami. Kung gaano kami nahirapan pataas, na sobrang nadalian naman kami pababa. Kasi nga, pag pababa ka, hindi mo kailangan ng madaming energy. Kasi nga, pababa na siya. Nagmadali lang kami dyan, hindi kami nagtagal kasi nga may pupuntahan pa kami. Ayun lang guys. Thank you for watching.